Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 4:01 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Sandy Madarcos at Luna Agimat. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, Oplan stop nog-nog sa 2016 laban kay Vice President Binay ibinulgar. Litrato ng Ma'am Arlene sa NBI nilabas na. DOJ at NBI tuloy ang meeting bukas sa whistleblowers. At the President Aquino ginagamit daw ang palasyo kaugnay sa kaso versus kapatid at tiyuhin. At maayos na pamamahala sa mga evacuees ng Mayon, inirekomenda. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang hapon mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Sandy Madarcos. At Brigada Luna Agimata. Araw ngayon ng Lunes, October 13, 2014. 73 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balitang nasyonal. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Nagsasabwatan umano ang Liberal Party at Nationalista Party para sirain ang kredibilidad ni Vice President Jejo Marbinay bago ang 2016 presidential race. Ayon kay Attorney J.V. Bautista, ang tagapagsalita ng Vice Presidente, tinawag umano na Oplan Stop Nog-Nog in 2016, isang organisadong sistema at may sapat na pondo mula sa dalawang malalaking partido na kinaaniban ni DILG Secretary Mar Rojas, Senator Peter Alan Cayetano at Antonio Trillanes IV. Inilarawan ni Bautista si Binay
Marbinay na isang maitim at maliit na tao sa isang comics at kung tatanungin daw ang mga liberal operatives ay nognog ang tawag ng mga ito sa vice-presidente. Samantala sinasabi ng ilan na paano magkakaroon ng sabwatan sa pagitan ni Rojas at Cayetano na sinasabing parehong aspirant sa presidential race. Sinabi ni Bautista ang kasabihan na ang kaaway ng aking kaaway ay kaibigan ko, na ang ibig sabihin ay nagkasundo muna ang mga ito na hatakin pababa si Binay para makaakyat sa parehong tsansa. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Binalaan naman ni Senator Antonio Trillanes IV si Vice President Gigi Marbinay na matutulad dito sa tatlong senador na nakadetining ngayon kung patuloy na magmamatigas para sagutin ang kontrobersiya na Makati Building 2 anomalies at ang umano'y tagong yaman nito sa Rosario, Batangas. Isa sa mga inihalimbawa ni Trillanes ay si Senator Ramon Bong Revilla Jr. na noong una umano na si Ben Hurloy pa lamang ang lumulutang na testigo ay sinasabi ng kampo ni Revilla na pamumulitika lamang ang aligasyon laban dito dahil tatakbo ito sa mas mataas na pwesto. Ayon kay Trillanes, walang kaibahan na nagiging alibay ngayon ang kampo ni Binay sa nagiging alibay naman ni Revilla, Senator Jingo Estrada at Senator Juan Ponce Enrile. Pero nakadetain ang mga ito ngayon dahil sa umano'y pagkipagsabuatan kay Janet Lim Napoles sa pagmamanipula ng Priority Development Assistance Fund para sa kickbacks. Samantala, pinabulaanan naman ni Trillanes ang nauna ng pahayag ng tagapagsalita ni Vice President Binay na si Attorney J.V. Bautista kaugnay sa sinasabing sabuatan ng Liberal at Nacionalista Party. At si Senador, sagutin na lamang ng kampo ni Binay ang mga isyu at patunayan na wala silang maaring panagutan sa taong bayan. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Itinakda na ni Justice Secretary Leila De Lima ang pakikipagpulong sa tatlong mga testigo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa kontrobersyal na Makati City Building 2 anomaly upang pag-usapan kung itutuloy ang pag-imbestiga laban kay Vice President Jejo Marbinay. Sinabi ni De Lima, bukas ang nakatakdang pakikipagpulong nito sa tatlong mga testigo na nasa ilalim ng Witness Protection Program na sina dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado, Attorney Renato Bundal at Barangay Olympia Makati Chairman Nicolas Enciso VI. Napag-alaman na ang tatlo ay una ng isinailalim sa full coverage ng WPP kasunod ng kanilang pagbubunyag sa Senado kaugnay sa kontrobersyal na anomalya. Itinanggi naman ni De Lima na demolition job ang layunin ng investigasyon tulad ng paratang ng kampo ng pangalawang Pangulo na sina Senate President Franklin Drilon, Interior Secretary Mar Rojas at Budget Secretary Butch Abad ang may pakana o nasa likod ng pamumulitika laban kay Binay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Inilabas naman ng National Bureau of Investigation ang litrato ng isang Ma'am Arlene o Darlene na sinasabing case fixer sa loob ng kagawaran at sharing parte ng grupo na nangikil sa mga nahuling Saudi nationals na sangkot sa human trafficking. Sinabi ni Justice Secretary Leila De Lima, aalamin ng buong investigation committee ng DOJ at NBI ang pagkakananlan ng nabanggit na individual at kung siya'y bahagi ng kawanihan. Kaugnay nito, pinaimbestigan din ni De Lima ang iba pang katulad na insidente ng pangingikil na kinasasangkutan ng mga tauhan ng NBI. Sa letter complaint ng Royal Embassy at Saudi Arabia na ipinadala sa DOJ, sinasabing kinilala ng ilang NBI agents ang apat na nahuling Saudi nationals o kinikilan ng ilang NBI agents ang apat na nahuling Saudi nationals ng 20,000 hanggang 300,000 kapalit ng kanilang paglaya. Binigyan din ng kalihim ng hanggang November 15 ang komite para isumite ang resulta ng kanilang investigasyon at rekomendasyon. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Binigyan din ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na ang pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon kahapon ay maituturing na non-explosive eruption. Sa panayam ng Brigada News FM kay PHIVOX Director Renato Solidum, sinabi nito na kinakailangan lamang na i-manage ng mabuti ang paglikas ng libo-libong mga residente. Ito'y kahit na hindi pa umano nagpapakita ng mga senyales ng mabilis na pag-akyat ng magma. Ayon kay Solidum, sa ngayon ay hindi pa umano nagpapakita ng mga senyales ng mabilis na pag-akyat ng magma ang Bulkang Mayon. Kaugnay
Kaugnay nito, dapat na ring pagplanuhan ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Albay ang paglikas ng nasa mahigit 100,000 na katao mula sa 8 to 10 kilometers extended danger zone na siya ngayong nasa ilalim ng voluntary evacuation. Napag-alaman na una nang naitala ang soft eruption o ang pag-agos ng lava mula sa bunganga ng nasabing bulkan, partikular sa silangang bahagi ng Bonga Valley. Dahil dito pinangangambahan ang mas malakas pa na pagsabog, kaya't nakahanda na rin ang pamahalaan sa Alert Level 4 ng Bulkang Mayon. Brigada Balita Nationwide. Inakusa naman ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita na direkta nakikialam ang Malacanang sa usapin ng pagsasampa ng kaso ng mga ito laban kina Maria Elena Balsi Aquino Cruz at sa tiyuhin na si Jose Piping Cujanco Jr. at iba pa. Sa pahayag ni Ranmila Echanes, Secretary General ng Union ng mga manggagawa sa Agrikultura o UMA, ang pahayag ng palasyo sa pamamagitan ng Presidential Spokesman Sonny Coloma ay nagpapahiwatig lamang na nakialam si Pangulong Benigno Aquino III para sa krusada ng pamilya nito na mamantine ang kontrol sa hacienda. Matatandaan na sinampa ng kasong attempted murder, arson, child abuse, physical injuries, illegal arrest at arbitrary detention, theft, robbery at malicious mischief sina Cruz, Cujanco, Provincial Director ng Tarlac PNP at iba pa. Bagamat tinawag na insensitive, nakakalason at asin na inilagay sa sugat, tinanggap ng UMA ang hamon ng palasyo na maglabas sa mga ebidensya dahil nakahanda umano ang mga magsasaka na patunayan ang pang-abuso ng pamilya Cujanco sa Hacienda Luisita at kinukutsaba pa ang ilang mga opisyal ng gobyerno sa Tarlac at ngayon ay nakikialam na ang palasyo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala Malacanang, deadma sa mataas na bilang ng mga duda sa tuwid na daan ni Pangulong Aquino. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem, live mula dyan sa Palasyo ng Malacanang. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Hindi matitinag ang Malacanang para ipagpatuloy ang mga programa ni Pangulong Benigno Aquino sa kabila naman ng mga negatibong puna, kabilang ng latest survey ng Pulse Asia kung saan 36% ng mga respondents ang kumbinsidong hindi nasunod ni Pangulong Aquino ang kanyang pangakong tuwid na daan. Lumabas sa survey na ginawa noong September 8 hanggang 15 na 29% lamang ang naniniwala sa tuwid na daan ng Pangulo habang 34% naman ang undecided. Sinabi pa ni Presidential Spokesman Edwin Lasierda na mahirap mag-conclude kaugnay sa survey dahil wala namang comparison na mangyayari dahil ito naman anya ang kauna-unahang pagkakataon na mayroong ganitong survey. Binigyan din ni Lasierda na hindi babaguhin ng numero ng survey ang ibinibigay na serbisyo ng Aquino Administration sa mga mamamayan o mga boss ni Pangulong Aquino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Kung hindi pa mas lalong paigtingin ang pagkilos ng buong mundo laban sa nakamamatay na Ebola virus, lulundag sa 1.4 milyong katao na ang tatamaan ng sakit na ito at maaari ring nasa 700,000 ang mamamatay pagpasok ng January 2015. Ito ay ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention. Ito ay base na rin sa out of 8,399 na biktima. Sa ngayon ay 4,033 na ang namatay dahil sa Ebola. Pebrero hanggang Marso 2014 ay nagsimula ang sakit na ito sa mga bansang Liberia, Sierra Leone at Guinea. Kumalat na sa Nigeria at Senegal sa Africa at ngayon ngay namamayagpag na rin sa United States of America, Espanya, Brazil at Australia ang sakit na ito. Samantala tinatayangan nasa 4,000 na mga overseas Filipino workers na sa mga bansang Liberia, Sierra Leone at Guinea. Kasama na ang mahigit sa 100 na sundalo at pulis na miyembro ng United Nations Peacekeeping Force sa Liberia at may 7,000 sa Nigeria na pinangangambahan na dahil sa nalalapit na Kapaskuhan ay maraming mga OFWs ang magsisipag-uwian sa iba't ibang bahagi ng lugar sa Pilipinas na posibleng isa sa kanila ay maging carrier ng sakit na ito. Kaya naman mas lalong paiigtingin ng gobyerno ang pagbabantay sa mga paliparan at mga pier na posibleng pagmula ng mga OFWs o mga turista na bibisita sa Pilipinas. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. O ito mga kabrigada, sa tuwing pabago-bago ang panahon, kagaya nga makulimlim naman kanina ang init-init, madalas na hindi tayo makaiwas sa mga sakit. Kaya kung madalas na magkasipon, lagnat at trangkaso ang partner mo, bakit hindi mo palakasin ang kanyang immune system? Ganon talagang ikaw ang magpapalakas ng immune system niya. Paano?
Alam mo ba na ito, Brigada She, sa mga mag-asawa nga nagtatalik ng 2 beses sa isang linggo. Kulang? Kulang ba kay Brigada Sandy? Tignan nyo nga. Ay mas mataas daw na bilang ng antibody na kung tawagin ay immunoglobulin A na kung saan kaya nitong protektahan sa mga sakit na may kinalaman sa isip at trangkaso ng isang tao, aba? Pero paano ka naman makakadalawang beses kay Mrs. or makakadalawang beses or more kung panay ang panlalambot at panghihina ng iyong pagkalalaki? Subukan mo kayang uminom ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule katulad ni Brigada Sandy na talaga namang magpapatigas at magbibigay ng ekstrang lakas na tumatagal 24 oras. Take 1 capsule 30 minutes before love making. Tiyak na ang kalusugan ni Mrs. ay siguradong malalayo sa sakit. Ang Drymax Herbal Dietary Supplement, mga kabrigada, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. Yes naman. At syempre po tayo ay napapakinggan din sa Brigada News FM Cebu, sa General Santos City, Zamboanga City, Coronadal City, Toledo City, Cebu, Puerto Princesa, Palawan, Cotabato City, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan, at syempre sa Daet, Camarines Norte. At yan po, mga kabrigada, ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drymax Adults Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa hapon. Brigada Balita Nationwide sa hapon. One time, the new Filipino time, alas 4:15 ng hapon, mga kabrigada. That time check was brought to you by Drymax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Kataw, anak! Hoy! Ikaw pala madalas magnakaw ng nyugo, ha? Ikaw pala? Bumaba ka dyan! Una. Nahuli mo na ako. Nanggugulat ka naman eh. Kung mahulog ako dito, kargo mo? Ay! Okay kayo! Kailangan mong kumayod ng kumayod ng kumayod. Kaya naman, palagi kang pagod. Pagod. Kaya, para sa katawang malusog, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ang mga sangkap na purong herbal tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed, at cinnamon bark. Kaya kampante ka sa bawat inumo ng Power Cells. Dapat malusog ang bawat pamilya. Mag-Power Cells na. Power Cells. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drymax Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa South Star Drug nationwide, RBV Pharmacy, Palanas, Lemery, Batangas, Veslino Hidalgo Pharmacy, Poblacion, San Antonio, Quezon, City Drug, Blue Boss, Makati City, at AMYRC Drug and General Merchandise sa Public Market, Santa Cruz, Laguna.